Yes, mga kapopong, gagawa at gagawa talaga ng paraan itong China para pati ang gobyerno ng Amerika makontrol rin nila ng palihim gamit ang ilang mga US politicians na posibleng ma-brainwash ng ilang espiya ng China sa US. Pero actually, ang ginagawa, feeling ko, ganyan na ginagawa nila sa Pilipinas Eto, mahirap tong itanggi, no? Na may mga politiko tayo dito, mga Filipino politician na talagang pakiramdam ko naipagtulungan o nababayaran ng Chinese government. Palagay nyo ba? Ako, palagay ko. Okay, mga utol. And, di ba? Alam nyo naman ang corruption dito, di ba? Isiniwalat na nga. So, kailangan imbestigahan yung mga nasabi, mga opisyal na yon na dawit doon sa operasyon na kinabibilangan o kinasasangkutan ni Mayor Alice Go. Dahil may mga opisyal daw tayo sa gobyerno na sangkot doon. Okay, tuloy muna natin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Dito sa ating tatalakayin, mga utol, ay makikita natin ang samot-saring ebidensya na nagpapatunay na ang China talaga ay nagpapakalat ng espiya. Opo, espiya sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa, sa US, sa Australia at kung saan-saan pa. Siyempre, sabi nga ni Senator Hontiveros, sino nga ano pa tayo para isipin natin na hindi kasama ang Pilipinas sa kinakalatan ng espiya ng China. Okay, dumito muna tayo sa gawa ni Ask Teacher Popong. Pakisubscribe siya, pakilike na rin ang video. Sino ba yan nakikita natin? Sa wakas, lumantad na. Espiya nga ng China. Game na, mga utol. Well, mga kapopong. Kumusta? Well, mabilisan lang ito ha. Dahil nakabasa na naman ako ng isang comment sa internet kahapon na actually ang patungkol daw sa mga usaping espiya ng China na ipinapadala sa ilang bansa sa mundo Wala daw actually ang katotohanan. At ginagawa lang daw yan ng ilang tao upang mapasama lang daw ang pangalan ng China sa mundo. Well, kung ganyan pala ang nasa isipan ng ilang mga Filipino mukhang kailangan muna nilang makilala itong babae na ito. Okay, anyway, bago tayo dumako sa babaeng ito, kung sino man siya, dumako muna tayo dito sa isang, yung lumutang nung nakaraan, na balita ito last year, na nahuli na isang US Navy sailor nahuling nagpapasa ng mga impormasyon, ng mga blueprints, ng military blueprints ng US to China. Okay, at ito pala, mula sa Office of the Public Affairs, US Department of Justice, napatawan na ng kaparusahan. Okay, US Navy sailor sentenced to 27 months in prison for transmitting sensitive US military information to Chinese intelligence. Yan pa lang ay nagpapatunay na talagang meron silang kinakalat na mga espiya. Lalong-lalo na syempre sa US kasi ito yung biggest threat nila. Okay? So yan, napatunayan na ito. According to court documents, petty officer, ito po siya ay miyembro ng US Navy. Okay, US Navy sailor siya pero siya ay by blood Chinese. Petty Officer Weng Heng Xiao, 27, aka Tomas Xiao of Monterey Park, California, pleaded guilty in October 2023 to one count of conspiring with the intelligence officer and one count of receiving a bribe o nabayaran, sinuhulan. Na siya ay nagdadala ng impormasyon, nagbibigay o nagpapadala ng impormasyon sa China. Impormasyon na mula sa US Navy. Okay, yan muna dumako na tayo kung sino nga ba itong babae na ito. Okay, game na. Anyway, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay itong taong nasa harapan nyo ngayon ay si Christine Fang. At ano nga ba ang meron dyan sa tao na yan? Well, huwag kayong magugulat ha. Dahil mismong isang agency na ng gobyerno ng Amerika ang naglantad at nagsagawa ng investigasyon patungkol dyan sa babae na yan, which is di umano'y ay konektado pala ito sa gobyerno ng China at ipinadala lamang ito sa Amerika upang pakialamanan ng gobyerno ng US. Anyway, ganito kasi ang nangyari. Kung hindi ako nagkakamali ay noong 2011 ay pumunta itong si Christine Fang sa Amerika bilang isang estudyante. At bilang isang estudyante ay marami itong grupong sinalihan agad doon na merong kinalaman sa usaping politika. At pagkalipas nga ng ilang panahon, ay hindi lang sa paaralan ito nagsasagawa ng mga activities, kundi pati na rin sa mismong komunidad doon. At sino ang kanyang target sa Amerika? Well, huwag kayong magugulat ha.
Dahil ang target lang naman niya ang mga politicians na sa tingin niya ay posibleng magkaroon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno ng Amerika. Well, basically, kinokontak niya ang ilang politiko doon at sasabihing magsasagawa sina Christine ng fundraising para makatulong financially sa pagtakbo ng politiko na nandun. So dahil nga dyan sa strategy ni Christine na yan totoong madaling makakapalagayan ng loob ng mga politiko itong si Christine. Pero ang pinakamatinding balita naman na aking nabasa ay alam nyo ba na hindi lang pala fundraising ang inaalok ni Christine sa ilang politiko doon para makuha nito ang mga loob noong mga politikong target niya? Yes, mga kapopong, tama nga ang inyong nasa isipan. Dahil nabalitang merong nangyari kina Christine at sa dalawang kilalang politiko sa Amerika, well, hindi kayo nagkakamali ng dinig ha? Yes, mga kapopong, ginagamit na mismo ni Christine ang kanyang sarili upang makuha ang loob ng ilang politiko doon. Pero yun nga lang, dahil ang hindi naman alam ni Christine Fang meron ng ilang mga taga-gobyerno ng Amerika ang nakahalata sa kanya sa kung bakit nagpupumilit itong makapasok sa gobyerno ng Amerika. At ano ang gusto niyang gawin? Well, ito lang naman Kung magiging matagumpay kasi ang kanyang plano. Teka lang, bago natin ipagpatuloy, mga utol. Sounds familiar, diba? Babae, nag-infiltrate sa US, pumunta bilang estudyante. Dito naman, sa kaso sa atin, bigla na lang lumutang, out of the blue, biglang tumakbong mayor. Sounds familiar, diba? Kung paano yung infiltration, mga utol, diba? Inilabas to ng ating gobyerno na 16,000, 16,000 student, Chinese student ang pumunta dito sa Pilipinas para mag-aral. Ang matindi nito, nakakapagtaka nito, itong 16,000 na ito ay hindi naman sa mga prestigyosong eskwelahan dito sa Pilipinas mag-aaral, kundi sa somewhere in Luzon, sa Central Luzon o sa Northern Luzon pa. Doon sa mga school na hindi gaanong kilala. Bakit kung ikay foreign student, bakit doon sa mga hindi kilalang eskwelahan ka pa mag-aaral? Doon pa lang kaduda-duda na. And doon sa kaso ni Mayor Alice Go, walang pinanggalingan. Okay, questionable yung birth certificate, lahat ng dokumentong pinapasa, puro questionable. And then, hinanap ko to, si Christine Fang, mga utol. Ito po siya, ayan para lang sa pagpapatunay na ito talaga ay exclusive. Suspected Chinese spy targeted California politicians. So tinatarget niya yung mga politicians doon, kinakaibigan niya, hanggang para makakuha siya ng mga intel. Okay, ma-impluwensyahan niya rin yung nasabing politician. A suspected Chinese intelligence operative developed intensive ties with local and national politicians, including a U.S. congressman, in what U.S. officials believe was a political intelligence operation run by China's main civilian spy agency between 2011 and 2015. So, ganun na katagal ginagawa ito ng China. Okay? So, ito pong si Christine Fang, yung pinifeature natin na babae, hinanap ko pa po ang mga ilan niyang bukod dito sa mga article na nasulat sa kanya mula sa US nung siya ay mapaghinalaan, bigla na lamang siya nawala. Okay, wala na po akong makitang balita tungkol sa kanya kung nasaan siya, wala siyang kung ano pa man. Okay, naglaho na. Bigla naging ghost, mga utol. Doon pa lang, tapos na yung issue. Ayan, mga utol. At tinihina lang, naipagsiping siya sa mga nasabing politicians. So, kumukuha nga ng intelligence. Okay? Yun lang yun, mga utol. Kahit basahin nyo, yun ang lalamanin nito. Pero, ayan, private but unclassified information about government official. Okay? So, marami pa. Okay? So, talagang ito'y ispiya. Yan lang pinapatunayan sa inyo. Okay? Tuloy muna natin to, ha? Comment nyo na lang ang inyong mga opinion. Na maging staff ng isang politikong magkakaroon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno ng Amerika ay posibleng pati ang ilang desisyon ng US government sa China. In terms of many things posibleng maapektuhan na rin. Yes, mga kapopong, gagawa talaga ng paraan itong China para pati ang gobyerno ng Amerika makontrol rin nila ng palihim gamit ang ilang mga US politicians na posibleng ma-brainwash ng ilang espiya ng China sa US. Pero actually, yan ginagawa, feeling ko, ganyan na ginagawa nila sa Pilipinas Eto, mahirap tong itanggi, no? Na
may mga politiko tayo dito, mga Filipino politician na talagang pakiramdam ko ay naipagtulungan o nababayaran ng Chinese government. Palagay nyo ba? Oo, palagay ko. Okay, mga utol. And, di ba? Alam nyo naman ang corruption dito, di ba? Isiniwalat na nga. So, kailangan imbestigahan yung mga nasabi, mga opisyal na yon na dawit doon sa operasyon na kinabibilangan o kinasasangkutan ni Mayor Alice Go. Dahil may mga opisyal daw tayo sa gobyerno na sangkot doon. Okay, tuloy muna natin. Yun nga lang, na ito naman investigasyon ng Amerika kay Christine Fang Hindi na natuloy noon. Bakit? Well, dahil noong nakaramdam itong babae na ito, na seryoso ang US government patungkol sa kanyang mga ginagawa, ay sa isang iglap lang biglang nawala itong si Christine Fang sa Amerika. Totoo yan. At saan siya nagpunta? Well, base sa balita ay di umano ay bumalik na ito ng China. Na alam nyo naman siguro na marami na ring Chinese spy ang nahuli ng gobyerno ng Amerika na hindi na talaga nila pinatakas pa. Well, kaya't dyan palang mga kapopong sa paglantad nitong babae na ito, na mismong isang agency na ng Amerika ang nag-imbestiga, ay totoong dapat rin dito sa Pilipinas ay maging aware ang mga Filipino patungkol sa mga posibleng espiya ng China. Well, hindi lang isa ang aking tinutukoy dahil posibleng maraming espiya na talaga ng China ang nakapasok ng Pilipinas. Pero syempre, inililihim nila ang mga totoong plano nila dito sa bansa. Yan, totoo yan, mga utol. Ito bago tayo magpatuloy, panoorin nyo muna tong revelasyon. Okay, ito'y revelasyon ng isang dating Chinese spy na inilagay o tinalaga nila sa Australia. Ito'y galing mismo sa Senate hearing. Okay, ito po yan. We were also made aware of stunning revelations in international media made by a former Chinese spy, alias Eric, literally just a few days ago, that China planted him in various locations, including in Southeast Asia, as a spy in 2007. Do you believe there are secret plays here in Australia? 澳洲肯定会有一些中国的秘密特工，他们在澳洲肯定已经有了一个支持的一个系统，而且我们都知道一些中国的社团组织实际上就是为中国政府工作的，这是一个公开的秘密。秘密警察系统越来越忙，他们的权力毫无疑问是得到更大的膨胀，人员编制财务可能都有进一步的膨胀，所以说他们在海外的一些行动相对来说也就更加的活跃。Narinig nyo naman mga utol, 'di ba? Narinig nyo naman. Galing yan mismo sa isang dating Chinese spy na na-infiltrate na nila ang Australia. So na-infiltrate na rin nila ang US. Wow, 'di ba? Sabi nga uulitin ko lamang, sabi ni Senator Risa Ontiveros pagkalabas niya ng mga bagay na yan, ng ebidensya na yan, what makes you think na excluded ang Pilipinas sa mga infiltration na yan? At hindi lamang, malamang hindi lamang, 'di ba? Globally nga daw pinapalawak na yung connection. Siyempre, nag-gather sila ng intel, ng enough information kung doon sa gobyerno, kung saan sila nag-i-infiltrate, then ipapasa nila sa China. Nang sa ganun, naka-counter ito ng China at nalalaman ng mga Chinese government ang galawan ng gobyerno ng kanilang mga kalabang. Agayang number one na example ko talaga dyan, US So pati hacking ginagawa nila yan at marami pang iba mga utol. Isa lamang ang sinisigurado dito na meron talaga silang mga espiya sa iba't ibang panig ng mundo. Yun lamang ang siguradong sigurado. Okay mga utol? And tuloy muna natin to pero kailangan kong inyong opinion. Anyway, kaya't dyan sa isinasagawang investigasyon dyan sa politiko na yan, ay huwag na kayong magulat sa kung bakit ang ilang senador na nagtanong hindi maitago ang galit sa tuwing nagtatanong sila. Actually, in terms of national security, ay totoong ma-appreciate natin itong ginagawa ng ilang senador patungkol sa pagtukoy ng ilang mga totoong espiya ng China na nasa Pilipinas talaga. Pero ang tanong kaninong administrasyon ba talaga nagsipasukan ng mga di umano'y espiya ng China dito sa Pilipinas? Kaninong administrasyon? Okay? Well, anyway, wag na natin pag-usapan kaninong administrasyon. One thing's for sure, marami na ditong Chinese spy hindi lamang yan. Kumbaga, ito isang front lamang. And may gusto lang rin ako i-share sa inyo. Ito mula rin sa isang investigative reporter o hindi siya reporter. Actually, siya parang independent, na panood si David Siang, okay?
siniwalat niya yung tie-up ng tatay, ng tatay ni Mayor Alice Go sa komunismo ng China o sa Chinese government. Okay, ito po yan maiksi lamang. So it just proves to you that the Guo family and their tight associations in the Philippines are very closely linked to Chinese Communist Party organizations. Other members from the Alice Guo's Fathers Association also came to this event. So I can say at this point without any doubt that the Guo family has heavy ties to the CCP through their United Front operations. Kaya without any doubt. Up to this point, sabi niya, wala sa mga nakalap niyang impormasyon niya na ang Guo family ay tied up sa CCP's United Front. Okay? Yun ang nilinaw. Ayon yan kay David Siang. Okay mga utol? So anong masasabi niyo dyan? Enough information na ba? Tuloy muna natin. Matagal na ba talaga yan? O bago lang since meron tension sa West Philippine Sea ngayon? Tagal Ano na ba yan, talaga no? ang gusto ng China sa Pilipinas? Well, siyempre gusto kong malaman ng inyong mga Well, anyway, mga utol, hanggang doon lamang yan. Alam ko, hanggang doon lamang yan. Ayan, putol na yan, mga utol. So, anong masasabi nyo dyan? Talaga, ito lang ang sigurado Talagang merong mga espiya ang China na ikinakalat sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na doon sa mga tingin nila, kalaban nila. Syempre, kasama na dyan ang Pilipinas. So, ano nga ba ang pakay nila dito? Syempre, alam na natin, Syempre, may tension sa West Philippine Sea and bukod dyan, syempre, may infiltrate nila yung gobyerno natin at magkaroon sila ng malakas na impluensya rito. So, pa-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat kay Teacher Popong. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Aquiles. In behalf of the Real South Production, ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.